Nagsimula ang pelikula noong 1944 sa kasagsagan ng World War II, kung saan isang sundalong Aleman na nagngangalang Clemens Varel, ang naghahanda ng umalis patungo sa battlefield. Ilang minuto bago siya sumakay ng tren, nalaman niyang muling buntis ang kanyang asawang si Catherine, at agad siyang napuno ng saya sa balitang ito. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang asawa at nangakong palagi siyang magpapadala ng mga sulat habang nasa digmaan. Bago tuluyang umalis, buong kumpiyansa niyang sinabi sa kanyang pamilya na uuwi siya pagsapit ng Pasko. Ngunit hindi nangyari ang kanyang inaasahan. Makalipas ang ilang buwan, natalo ang Germany sa digmaan at libu-libong sundalong Aleman ang nabihag ng Soviet Union. Inakusahan si Clemens ng pagsalakay sa teritoryo ng Russia at hinatulan ng 25 taong sapilitang pagtatrabaho sa Siberia. Hindi nagtagal, siya at daan-daang iba pang bilanggo ay isinakay at dinala sa nagyayelong kagubatan ng Soviet, sa ilalim ng napakalupit na kondisyon. Ang mga bilanggo ay patuloy na nagdurusa sa gutom, matinding pagod, at napakalamig na temperatura, habang minamaltrato ng mga armadong gwardya. Marami sa mga bilanggo ang namatay bago pa man makarating sa kanilang destinasyon. Matapos ang ilang linggong paglalakbay sa walang katapusang nyebe, sa wakas ay nakarating ang mga survivor sa isang malayong kampo sa kailaliman ng Siberia. Nakakatakot ang lugar dahil saan man sila tumingin, walang ibang makikita kundi napakalawak na nyebeng umaabot ng libu-libong kilometro. Hindi nagtagal, pinapila ang mga bilanggo at isa-isang sinuri, bago sila tuluyang dalhin sa loob. Pagkatapos ay dinala sila sa shower room, at matapos maligo at maglinis, inahit ang kanilang mga buhok at balbas. Sa araw ding yun, pinilit na silang magsimulang magtrabaho sa mga coal mines. Napakalupit ng kalagayan sa loob ng kampo. Buong araw na naghuhukay ang mga bilanggo sa nagyayelong minahan, habang nagugutom at halos wala ng lakas para mabuhay. Samantala sa Germany, patuloy na naghihintay si Catherine ng balita tungkol sa kanyang asawa. Lumipas ang maraming buwan nang wala siyang natatanggap na sulat mula kay Clemens, ngunit ayaw pa rin niyang maniwalang patay na ito. Kahit matapos niyang isilang ang kanilang ikalawang anak, patuloy siyang pumupunta sa post office, umaasang may matatanggap na mensahe mula sa kanyang asawa. Samantala sa Siberia, unti-unting lumilipas ang mga taon habang nananatili si Clemens sa loob ng kampo. Isang araw habang nagtatrabaho sa loob ng minahan, napansin ni Clemens ang isang bilanggo na natabunan ng mga gumuhong bato. Agad siyang sumugod upang iligtas ito, ngunit matapos niyang mahugot ang lalaki mula sa mga bato, napagtanto niyang patay na pala ang kanyang kaibigan. Sa araw ding yun, nagkaroon ng pagkakataon si Clemens na makaalis sa minahan, nang maatasan siyang magtrabaho bilang mekaniko. Habang nagtatrabaho, isang opisyal na nagngangalang Lieutenant Kamenev, ang nagulat sa kanyang husay at kaalaman sa pag-aayos ng mga makina. Ngunit kahit bahagyang gumanda ang kanyang kalagayan, hindi kailanman nawala sa isip ni Clemens ang pagtakas. Isang gabi, habang nagtatrabaho malapit sa riles ng tren, napansin ni Clemens na busy at hindi nakatingin ang mga gwardya. Nang ma-realize na ito na ang kanyang tanging pagkakataon, tahimik siyang sumakay sa isang conveyor na nagdadala ng coal at nakarating sa riles nang hindi napapansin. Maya-maya, sumakay siya sa isang maliit na transport trolley at sinubukang tumakas mula sa kampo. Sa maikling sandali, muli niyang naramdaman ang kalayaan. Gayunpaman, agad ding nawala ang kanyang pag-asa nang makita siya ng isang gwardya, na agad na nagbigay alarma sa iba. Bago pa man makalayo, nahuli siya at sapilitang ibinalik sa kampo. Sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kanyang parusa. Ikinulong si Clemens sa isang selda sa labas na walang bubong, habang patuloy na bumubuhos ang nagyayelong ulan. 2 buong araw siyang nanatili roon, walang proteksyon laban sa napakalamig na panahon ng Siberia. Halos mamatay siya sa tindi ng lamig, ngunit matapos makasurvive sa parusa, lalo pang lumala ang kanyang sitwasyon. Nang tuluyan siyang palabasin mula sa selda, sinabi ni Lieutenant Kamenev na hinihintay siya ng kanyang mga kapwa bilanggo. Hindi agad naintindihan ni Clemens ang ibig sabihin nito, ngunit nang makabalik siya sa kampo, agad siyang inatake ng ibang mga bilanggo gamit ang mga patpat at ibang kasangkapan. Dahil sa pagtatangka niyang tumakas, pinarusahan ng mga gwardya ang lahat ng bilanggo sa pamamagitan ng hindi pagbibigay sa kanila ng pagkain sa loob ng 2 araw. Sa sobrang galit at gutom, marahas na binugbog ng mga bilanggo si Clemens hanggang sa bumagsak siya at malubhang nasugatan. Dahil sa tindi ng kanyang kalagayan, dinala siya sa ospital ng bilangguan. Doon, ginamot siya ni Dr. Stoffer, isang German doktor na bilanggo rin sa kampo.
Nang magkamalay si Clemens, agad niyang sinabi sa doktor na balak pa rin niyang tumakas kahit ano pa ang mangyari. Nagulat ang doktor sa kanyang sinabi dahil matapos ang lahat ng paghihirap na kanyang pinagdaanan, hindi pa rin handang sumuko si Clemens. Ipinaliwanag ng doktor na halos imposibleng mabuhay sa labas ng kampo dahil mas nakamamatay ang kagubatan ng Siberia kaysa sa mismong bilangguan. Kahit matagumpay na makatakas si Clemens, malaki ang posibilidad na mamatay siya sa loob lamang ng ilang araw dahil sa matinding lamig at kakulangan sa pagkain. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay na inamin ang doktor. Ang pananatili naman sa loob ng kampo ay isa ring mabagal na hatol ng kamatayan. Ayon sa kanya, unti-unting sinisira ng mga coal mine ang baga ng mga bilanggo dahil sa mapanganib na dami ng karbon sa hangin. Dahil dito, nagpa siya ang doktor na tulungan si Clemens na makatakas. Kalaunan ng gabing yun, palihim niyang ipinatawag si Clemens sa kanyang opisina at sinimulan ang paghahanda sa kanya para sa buhay sa labas ng kampo. Ipinaliwanag niya na mas may posibilidad na mabuhay si Clemens kung tatakas siya sa panahon ng taglamig, dahil mas madaling tawirin ang mga nagyayelong ilog. Pagkatapos ay ibinigay ng doktor kay Clemens ang sarili niyang damit pang taglamig, mga mapa, at isang baril para sa proteksyon. Ang totoo, dati ring balak ng doktor na tumakas, ngunit matapos niyang malaman kamakailan na mayroon siyang cancer, isinuko na niya ang sarili niyang plano at nagpa siya na ibigay na kay Clemens ang pagkakataong makatakas. Bago umalis si Clemens, iniabot ng doktor ang isang lunchbox na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit, at hiniling na ibigay yun sa kanyang pamilya kung sakaling makarating siya ng buhay sa Germany. Nang gabing yun, muling tumakas si Clemens sa kampo, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya gumamit ng tren o anumang sasakyan. Sa halip, direkta siyang naglakad patungo sa malawak na kagubatan ng Siberia habang tinatakpan ng malakas na snowstorm ang kanyang mga yapak. Pagsapit ng umaga, natuklasan ng mga gwardya na nawawala na si Clemens. Agad na naghinala si Lieutenant Kamenev at nagmamadaling pinuntahan si Dr. Stoffer dahil naniniwala siyang tinulungan nito si Clemens na makatakas. Ngunit nang makarating siya sa infirmary, natuklasan niyang patay na ang doktor matapos nitong kunin ang sarili niyang buhay, dahil alam niyang sasailalim siya sa matinding pagpapahirap. Samantala, patuloy na naglalakad si Clemens sa nagyayelong kagubatan, habang ang mga Soviet soldiers naman ay nag-oorganisa ng malalaking pangkat upang hanapin siya. Lumipas ang mga araw habang mag-isang naglalakad si Clemens sa walang katapusang kapatagan ng nyebe. Unti-unting naubos ang kanyang pagkain, at ang kanyang katawan ay lalo pang nanghina dahil sa matinding pagod at gutom. Sa isang punto, nagsimula siyang mag-hallucinate dahil sa matinding pagod. Saglit niyang inakala na may paparating na sled, ngunit kalaunan ay narealize niyang mga guni-guni lamang niya yun. Sa mga oras na ito, mahigit 1 linggo na siyang naglalakad ng walang sapat na pagkain. Matapos ang ilan pang kilometro, tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan at nawalan siya ng malay sa gitna ng nyebe. Makalipas ang ilang oras, nagising siya dahil sa kakaibang ingay at napansin ang isang seal na nakahiga malapit sa nagyayelong tubig. Nang ma-realize na ito na ang tanging pagkakataon niyang mabuhay, agad niyang kinuha ang kanyang baril at tinangkang barilin ang hayop. Ngunit dahil sa matinding panghihina, hindi niya ito natamaan. Mabilis na tumakas ang seal patungo sa tubig, habang desperado naman itong hinabol ni Clemens. Habang hinahabol ang hayop, biglang nabasag ang yelo sa ilalim niya at nahulog siya sa napakalamig na tubig, dahilan upang malubhang masugatan ang kanyang binti. Patuloy niyang hinabol ang seal hanggang sa muli siyang magkaroon ng malinaw na shot, at tuluyan niya itong napatay. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, sa wakas ay nagkaroon siya ng makakain. Ginamit niya ang taba ng seal upang painitin ang kanyang nasugatang paa, at muling nakakuha ng sapat na lakas para ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay patungong Germany. Habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay, araw-araw siyang napapalibutan ng walang katapusang nyebe, at wala ni isang senyales ng sibilisasyon. Isang araw, matapos ang halos 2 buwang paglalakbay, may napansin si Clemens na kakaiba sa malayo. Ito ay isang maliit at tuyong puno. Agad siyang napuno ng pag-asa dahil nangangahulugan ito na unti-unti na siyang nakakaalis sa walang katapusang kapatagan ng nyebe, at papalapit na sa isang masukal na kagubatan. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang tanawin sa kanyang paligid. Unti-unting nawala ang malawak na nagyayelong kapatagan at nagsimulang lumitaw ang makapal na kagubatan. Samantala, nagpadala si Lieutenant Kamenev ng ilang pangkat ng mga sundalo upang maghanap kay Clemens sa loob ng ilang kilometrong lawak, ngunit walang sino man ang nakahanap sa kanya. Isang gabi,
Habang nagpapahinga si Clemens malapit sa apoy, nakatagpo niya ang dalawang lalaking nagsasabing sila ay mga mangangaso at naghahanap ng ginto. Nang mapansin nilang isa siyang German, nagpa siya ang dalawang lalaki na dalhin siya sa kanilang silungan, dahil alam nilang paparating ang isang malakas na snowstorm. Gayunpaman, naging mapaghinala si Clemens sa imbitasyon ng dalawang lalaki, kaya nagpa siya siyang pumunta sa kabilang direksyon. Pagsapit ng umaga, na-realize niyang napakalaking pagkakamali ang kanyang ginawa dahil naabutan siya ng malakas na snowstorm. Napakalakas ng hangin at nagsibagsakan ng malalaking puno, dahilan upang halos maging imposible ang paglalakbay. Sa kabutihang palad, nagkataong napadaan ang dalawang Siberian hunter sa lugar. Nagpakilala ang dalawang lalaki, at pinayagan nila si Clemens na sumama sa kanila para sa kanyang kaligtasan. Magkakasama silang naglakbay sa kagubatan ng ilang araw, hanggang sa makarating sila sa isang malaking ilog na humaharang sa kanilang daan. Para makatawid, gumawa sila ng maliit na balsa mula sa kahoy at maingat na naglayag sa mapanganib na tubig, habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang nakaraan at mga alaala noong kabataan. Habang naglalakbay, nakarating sila sa isang talon at sinubukang magsagwan laban sa malakas na agos. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, nahulog si Semyon sa tubig at tinangay ng agos. Habang sinusubukan niyang makabalik sa balsa, tumama ang kanyang ulo sa isang bato at nawala ng malay. Nang walang pag-aalinlangan, tumalon si Clemens sa nagyayelong tubig upang iligtas si Semyon. Sa kabila ng napakalamig na temperatura at malakas na agos, nagawa niyang hilahin ang lalaki hanggang sa pampang. Ngunit nang makabalik sila sa kanilang kampo, isang nakakagulat na bagay ang kanilang natuklasan, nang malaman nilang tuluyan na silang iniwan ng kanilang ikatlong kasamahan. Sa pag-aakalang parehong nalunod sina Clemens at Semyon, kinuha niya ang lahat ng kanilang pagkain, kagamitan, at ginto bago umalis ng mag-isa. Galit na galit si Semyon dahil sa pagtataksil ng kanyang kasama. Dahil dito, nagpa siya siyang ayusin ang problema sa sarili niyang paraan. Hinampas niya si Clemens gamit ang puwitan ng shotgun hanggang sa mawalan ito ng malay, sa kanya binaril si Anastas. Nang magising si Clemens, nakita niya ang katawan ng isa sa kanilang mga kasama sa lupa at agad niyang tinanong si Semyon kung bakit niya siya pinatay. Ipinaliwanag ng hunter na sinubukan ni Anastas na nakawin ang kanyang ginto, kaya hindi siya nito iniligtas nang mahulog siya sa tubig. Pagkatapos nito, nagpatuloy na sa paglalakbay sina Clemens at ang natitirang hunter sa Siberia sa loob ng maraming buwan. Kalaunan, muling dumating ang taglamig. Nahirapan ng husto ang hunter dahil napakabigat ng kanyang mga daladala para buhatin sa makapal na nyebe. Para tulungan siya, inalok ni Clemens na buhatin ang ilan sa kanyang mga gamit. Ngunit matapos ang nangyari tungkol sa ninakaw na ginto, naging labis na mapaghinala at paranoid ang hunter. Nang walang anumang babala, bigla niya itong inatake at marahas na itinulak palayo, bago siya iniwan ng mag-isa sa gitna ng kagubatan. Nang magising si Clemens makalipas ang ilang oras, napansin niyang napapalibutan na siya ng isang grupo ng mga lobo, na unti-unting lumalapit sa kanya. Sa sobrang takot, mabilis siyang umakyat sa isang malapit na puno upang makatakas. Ngunit nang malapit na siyang makarating sa ligtas na bahagi, nakagat at nahawakan ng isa sa mga lobo ang kanyang binti, at biglang naputol ang puno sa ilalim ng kanyang bigat. Gayunpaman, biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa kagubatan. Ilang lobo ang agad na bumagsak, habang ang iba naman ay tumakas palayo. Mabuti na lamang at dumating sa tamang oras ang isang grupo ng mga lokal na mangangaso, at nailigtas si Clemens bago siya tuluyang lapain ng mga lobo. Dinala siya ng mga mangangaso sa kanilang nayon, kung saan ginamot ng mga residente ang kanyang mga sugat at tinulungan siyang makarecover. Nang gabing yun, sumailalim siya sa isang tradisyonal na ritual para sa kanyang paggaling. Kinaumagahan, nagising siyang litong-lito at hindi alam kung saan siya dinala. Isang residente na nagngangalang Kolka ang naging malapit sa kanya at ipinakilala siya sa kanyang pamilya. Dahil sa pag-aalaga ni Irina, mabilis na gumaling si Clemens, at kalaunan ay nahulog ang babae sa kanya. Ngunit kahit matagal na panahon na mula nang makatakas ang bilanggo, hindi pa rin tumitigil si Lieutenant Kamenev sa paghahanap sa kanya. Isang araw, nahuli ng isa sa kanyang mga tauhan si Semyon, ngunit nang pumasok ang tenyente sa selda upang kwestiyonin siya, natuklasan niyang patay na si Semyon. Dahil dito, nagpa siya si Lieutenant Kamenev na magpakalat ng babala sa mga bayan malapit sa lugar kung saan natagpuan si Semyon, at isinapubliko sa lahat ng residente ang pangalan ni Clemens. Ayon sa tenyente, isang mapanganib na bilanggo mula Germany ang nakatakas mula sa Siberia, at sino mang tutulong sa kanya ay ituturing na traidor.
Nang marinig ito ni Clemens, na-realize niya na ang pananatili sa nayon ay maaari lamang maglagay sa panganib sa mga inosenteng residente. Dahil dito, nagpasya siyang muli na namang umalis bago pa makarating ang mga Soviet soldier. Bago umalis, binigyan siya ng mga residente ng pagkain at iba pang supply para sa susunod na bahagi ng kanyang paglalakbay. Binigyan din siya ni Kolka ng isang tapat na hunting dog na nagngangalang Argus upang samahan siya. Hindi nagtagal, hinarap ni Clemens at Argus ang kanilang unang malakas na bagyo. Habang patuloy na naglalakbay si Clemens kasama si Argus, mabilis na naging higit pa sa isang simpleng kasama ang aso para sa kanya. Noong summer ng 1951, habang naghahanap sila ng pagkain, biglang tumakbo si Argus patungo sa isang malapit na pabrika ng kahoy na nakatago sa kailaliman ng kagubatan. Sa pag-aalala, agad itong sinundan ni Clemens at nakita ang aso na malapit ng atakihin ng isang armadong lalaki. Bago pa mabaril si Argus, dumating ang kanyang amo sa tamang oras at agad siyang napakalma. Gayunpaman, nang magpasya si Clemens na umalis, itinutok ng lalaki ang kanyang baril sa kanya at dinala siya upang humarap sa inspektor. Nang tanungin ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, gumamit si Clemens ng pekeng pangalan at sinabing papunta siya sa Chita, isang lungsod sa silangang bahagi ng Russia. Matapos marinig ang kanyang kwento, naniwala naman ang inspektor sa kanyang sinabi at pinayagan siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Habang kumakain, si Clemens ay muling nilapitan ng lalaki kanina. Sinabi nito na maswerte si Clemens dahil may isang freight train na papunta sa Chita ng hapong yun. Dahil naniwala ang mga lalaki sa kanyang kasinungalingan, sina Clemens at Argus ay sumakay na sa tren at nakatipid ng ilang linggong paglalakbay. Lingid sa kaalaman ni Clemens, palihim na ipinaalam ng may-ari ng pabrika sa mga awtoridad ng bilangguan kung nasaan siya. Agad na nag-organisa si Lieutenant Kamenev ng mga sundalo sa train station para sa isang ambush bago pa dumating ang tren. Habang papalapit ang tren sa istasyon, napansin ni Clemens ang mga armadong Soviet soldier na naghihintay sa paligid at agad niyang na-realize na may mali. Nang walang sinasayang na oras, kinuha niya si Argus at tumalon mula sa umaandar na tren bago pa ito tuluyang makarating sa istasyon. Agad siyang nakita ng mga sundalo, at nagsimula ang matinding habulan sa kahabaan ng riles. Ngunit sa kasamaang palad, bigla niyang nakaharap si Lieutenant Kamenev, na hinarangan ang kanyang daanan. Inakala ni Clemens na tapos na ang kanyang pagtakas, ngunit bago pa siya mapigilan ng opisyal, biglang sumugod si Argus at marahas na kinagat ang lalaki, na nagbigay kay Clemens ng sapat na pagkakataong makatakas muli. Ilang sandali pa, biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok ng baril. Nang lumingon si Clemens sa kanyang likuran, nakita niyang nakahandusay na sa lupa si Argus, patay matapos siyang barilin ng mga sundalo. Ngunit sa kabila ng matinding sakit at lungkot, alam ni Clemens na kapag huminto siya ngayon, maaaring mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, kaya pinilit niyang ipagpatuloy ang pagtakbo. Makalipas ang ilang sandali, umakyat siya sa isang tulay at tumalon papunta sa isa pang umaandar na tren sa ibaba, ilang segundo lamang bago siya tuluyang maabutan ng mga sundalo. Habang pilit na kinakaya ang kanyang kalungkutan, ipinagpatuloy ni Clemens ang kanyang paglalakbay at hinarap ang isa na namang malungkot na taglamig na malayo sa kanyang pamilya. Pagsapit ng 1952, halos 7 taon na niyang sinusubukang makauwi. Samantala sa Germany, ang anak na babae ni Clemens ay isa ng teenager. Kahit napakaraming taon na ang lumipas, naniniwala pa rin ito na balang araw ay makakauwi ng buhay ang kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng mahabang paglalakbay ni Clemens, isang truck driver ang nakapansin na may butas ang gulong ng kanyang sasakyan, kaya huminto siya sa gitna ng disyerto upang ayusin ito. Sa sandaling yun, umakyat siya sa likuran ng truck at napansin niyang may isang lalaking nagtatago sa gitna ng mga kargamento. Nagulat ang driver at sinubukang hampasin siya gamit ang kanyang kasangkapan, ngunit mabilis na kumilos si Clemens at gumanti gamit ang isang lata ng beans. Noong August 1952, nakarating si Clemens sa Central Asia at naglakad sa isang mataong lokal na pamilihan, pagod na pagod at gutom na gutom. Nakikita niya ang napakaraming pagkain sa paligid, ngunit wala siyang kahit kaunting pera upang makabili ng makakain. Habang tahimik siyang naglalakad sa palengke, napansin ng 2 babaeng nagtitinda ng pancake na matakaw niyang tinitingnan ng kanilang pagkain. Nang maawa sa kanya, ang isa sa mga tindera ay inutusan ng kanyang anak na bigyan si Clemens ng isang piraso ng tinapay. Samantala, isang lalaking nagngangalang Igor ang nakapansin mula sa malayo na tila isang dayuhan si Clemens. Nang magpahinga si Clemens upang kumain, nakakita siya ng isang simbahan at nagpas siyang pumasok upang manalangin.
Habang humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan, nagulat siya nang dumating si Igor at nagsimulang magtanong kung ano ang ginagawa ng isang Aleman sa Asya. Ngunit sa halip na isumbong siya sa mga awtoridad, palihim siyang nilapitan ni Igor at inalok ng tulong. Simple lamang ang dahilan. Ang lalaki mismo ay dating nakulong at mas nauunawaan niya ang paghihirap kaysa sa karamihan ng mga tao. Bagamat nagdududa si Clemens, nagpasya pa rin siya na sumama sa kanya. Habang naglalakad sila, napansin ng isang matandang lalaki ang kakaibang itsura ni Clemens, at nagpasya itong pumunta sa police station upang iulat ang kanyang nakita. Nang makarating si Clemens sa bahay ng kanyang bagong kakilala, napansin niya ang maraming larawan na nakasabit sa dingding, at doon niya nalaman na isa itong Hudyo na nagmula sa Poland. Matapos maligo, nag-ahit si Clemens at naggupit ng buhok, upang mas maging ordinaryo ang kanyang itsura at hindi agad mapansin saan man siya pumunta. Nang malaman ni Lieutenant Kamenev ang kinaroroonan ni Clemens, hindi siya nagdalawang isip na habulin ang takas na bilanggo. Sa mga sumunod na araw, nagpasya si Igor na patuloyin si Clemens, at binigyan siya ng pekeng pasaporte na maaaring makatulong upang makatawid siya sa border at tuluyang makabalik sa Germany. Matapos taos-pusong magpasalamat kay Igor, agad na naglakbay si Clemens patungo sa border ng Soviet. Nang gabing yun, dumating si Lieutenant Kamenev sa bahay ni Igor at tinanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Clemens. Sa gitna ng pagtatanong, inatake sa puso si Igor. Bago siya tuluyang mamatay, sinabi niyang tinulungan niya si Clemens na makatakas, tulad ng gagawin niya para sa sinumang taong nangangailangan ng tulong. Samantala, sa isang bahagi ng kanyang paglalakbay, pinahinto ang truck na sinasakyan ni Clemens at ipinaalam ng opisyal sa driver na nagkaroon ng landslide sa kanilang dadaanan. Dahil dito, mapipilitan ng driver na dumaan sa ibang ruta, kaya nagpasya si Clemens na bumaba sa truck at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay ng naglalakad. Matapos ang mahabang paglalakad, sa wakas ay nakarating na si Clemens malapit sa isang border checkpoint na naghihiwalay sa teritoryo ng Soviet mula sa labas ng bansa. Mabilis na tumibok ang kanyang puso habang papalapit siya sa mga gwardya, dahil alam niyang isang pagkakamali lamang ay maaaring masira ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng halos 7 taon. Sa loob ng ilang nakakapangilabot na sandali, maingat na sinuri ng opisyal ang mga dokumento, habang si Clemens naman ay kinakabahan at pilit na sinusubukang hindi magpakita ng anumang kahinahinalang kilos. Sa huli, tinatakan ng opisyal ang kanyang mga dokumento at pinayagan siyang makatawid. Matapos ang maraming taon ng paghihirap, ilang hakbang na lamang ang layo niya sa tunay na kalayaan. Dahan-dahan siyang naglakad sa mahabang tulay na palabas ng teritoryo ng Soviet, ngunit pagdating sa kalagitnaan ng tulay, biglang tumutok sa kanyang mukha ang malalakas na ilaw. Agad na natigilan si Clemens, at nang tumingin siya sa kanyang harapan, nakita niyang naghihintay na sa kanya si Lieutenant Kamenev. Sa sandaling yun, narealize niya ang isang nakakatakot na katotohanan. Nasa teritoryo pa rin siya ng Soviet, kaya may kapangyarihan pa rin ng opisyal na arestuhin siya at ibalik sa bilangguan. Sa loob ng ilang segundo, pareho silang hindi nagsalita. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-dahang tumabi ang opisyal. Sa halip na arestuhin si Clemens, hinayaan niya itong magpatuloy sa paglalakad patungo sa kalayaan. Sa huli, inamin na ng opisyal ang katotohanan. Matapos habulin si Clemens sa buong Siberia sa loob ng maraming taon, unti-unti siyang humanga sa kanyang determinasyon, katalinuhan, at hindi kapanipaniwalang kagustuhang mabuhay. Sa paglipas ng mga taon, naging labanan na ito sa pagitan ng dalawang sundalo, at sa huli, si Clemens ang nagwagi. Matapos marinig ang mga salitang yun, tahimik na nagpatuloy si Clemens sa paglalakad sa tulay, hanggang sa tuluyan na niyang maiwan ang teritoryo ng Soviet at sa wakas ay nakabalik na din siya sa Germany. Makalipas ang ilang panahon, nakarating si Clemens sa kanyang bahay, at mula sa malayo, tahimik niyang pinagmasdan ang kanyang pamilya. Napansin din niya ang isang batang lalaki na naglalaro, at agad niyang narealize na yon ang anak na hindi niya kailanman nakilala. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang inisip ang sandaling ito habang nakikipaglaban para mabuhay sa gitna ng mga snowstorm, gutom, mababangis na hayop, at matinding pangungulila. Dahil wala siyang lakas ng loob na agad magpakita, nagpasya muna si Clemens na pagmasdan mula sa malayo ang kanyang asawa at mga anak, habang papunta ang mga ito sa simbahan. Kalaunan, habang naglalakad patungo sa simbahan para sa misa, biglang lumingon ang kanyang anak na babae. Matapos ang maraming taon ng paghihintay at pag-iisip na maaaring hindi na niya muling makita ang kanyang asawa, sa wakas ay nakabalik si Clemens ng buhay sa kabila ng lahat ng imposibleng pagsubok.
Hindi napigilan ni Catherine ang kanyang emosyon at agad siyang niyakap. Matapos mabuhay sa isa sa pinakamalupit na kapaligiran sa mundo at makatakas mula sa isang bilangguan na halos walang sino mang inaasahang makaliligtas, sa wakas ay nagawa ni Clemence Varel ang tila imposibleng bagay, ang makauwi sa kanyang pamilya na matagal niyang ipinaglaban upang muling makita, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.